Ito, natatandaan niyo po yung tumukhang ito. Si Bong Navarro yan, yung aktor. Yan ang nangyari sa kanya na siya ay kuhanin ng grupo ni na Cedric Lee. Matapos pangbintangan na siya ay ng abuso doon kay Miss Cornejo. Black eye, no? So binugbog siya, hininga pa raw ng pera, at pagkatapos ay parang tinago sa isang lugar, kaya nga illegal detention. Yan ang nangyari sa kanya 10 years ago. 10 taon ang nakaraan. Pero dahil po siya ay nanindigan, lumaban, naghanap ng katarungan, nanalo siya. Ito ngayon ang pinaka-controversial na kaso na pinag-uusapan sa mga celebrities sa show business. At businessman ang kalaban dito. Nagpapakita lang na huwag lang tayong mawala ng pag-asa, may hustisya sa Pilipinas. Ang problema lang, masyadong matagal. Kaya kung wala kang pera o mahirap ka, mahirap ding makuha ang katarungan. Ito kaya nakuha niya at nakalaban siya sa loob ng 10 taon kasi Bong Navarro yan eh. May magandang hanap buhay yan, may pera yan, artista yan. Di ba? Kaya nailaban niya. Ang tanong, lahat ba ng mga nagiging biktima ng karahasan may sapat na kakayanan, financially? Ang sagot, napakabilis. Wala. Hindi nila kaya. So, ganun pa man, itong ginawang ito ni Bong Navarro na naghanap ng katarungan kanyang pinagtagumpayan pagkatapos ng 1 dekada o 10 taon. Kasi 2014 po nangyari ang karasang yan. At natapos ngayon, base dun sa desisyon ng RTC Taguig na guilty sa illegal detention, may ransom pa at yung pananakit kay Navarro ng grupo ni Cedric Lee at yung iba pang mga naakusahan. At ang naging kawawa rito sa aking personal na patingin, pero court decision yan, ay yung Miss Cornejo. Kasi kasama siya at kaagad-agad kulong siya. Dahil mula nung magkaroon ng desisyon, pinusasa na siya, dinala na siya diyan sa kulungan ng mga kababaihan. Ayan. Okay? At yung isa namang akusado na hindi kilala, diretso sa Muntinlupa. Si Cedric naman, sumurrender na, kaya kulong na rin. Pero alam ko, a-appeal para sila sa korte. Kaya ko po ito tinapik, pinag-usapan natin dahil para nga mahikayat natin na yung mga biktima ng karahasan, biktima ng kung anong mga pang-aabuso ng ibang tao, huwag kayong mawala ng pag-asa. Medyo matagal, magastos nga lang po ang paghanap ng katarungan, pero mananaig pa rin. Okay? At yan ang dahilan kung bakit pinag-uusapan na ito dahil napaka-controversial nitong kasong ito ni Bong Navarro dahil siya inakusahan na ng rape umano. Yan kay Miss Cornejo. At noon, dahil doon, kinasuhan siya pero hindi na patunayan, na-dismiss. Pero yung ginawa sa kanya na illegal detention at sinaktan siya at meron pang perang hinihiling, ayun naman ho ang kanyang ikinounter na file na kaso at ngayon nanalo siya. Kaya kulong yung mga tao niya. Yung po si Cedric Lee, negosyante yan. Kilala yan sa negosyo. At ma-influensya rin tao, pero hindi ho nang ibabaw ang influensya at kung ano man. Mga babaw ang katotohanan. Ayan, sana all. Sana ho'y huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya ko ito pinapaliwanag. Siyempre yung iba dyan na iba ang pananaw sasabihin, kala ko ba Mike, wala ditong hustisya sa Pilipinas, kaya pumapabor kayo sa ICC. Abay, ibang issue naman yon. Ibang issue yung International Criminal Court. Dahil yung International Court, ICC, ang complainant dyan, mga Pilipino, doon nagpunta kasi dito sa Pilipinas, hindi pwedeng kasuhan ang nakaupong Pangulo. Noong mga panahong yon ay si Duterte ang presidente at yung reklamo nila tungkol sa human rights violation, hindi nila pwedeng ipal dito dahil hindi tatanggapin yan at hindi ho talaga pwedeng kasuhan ang nakaupo. Kaya sila nagpunta ng International Court, doon nila hahanapin ng hustisya dahil doon tinanggap at allowed ang ICC mag-imbestiga sa kahit sinong presidente o prime minister ng iba-ibang mga bansa, lalo na kung member ng ICC. Noong mga panahong yon, 2016, 17 o 18 hanggang 19 member tayo ng ICC. Kaya yung 2016, 17, 18 na di umano human rights violation, doon pumasok yung jurisdiction ng ICC. Ngayon, meron technical and legal issue yan dahil
Nag-withdraw tayo, umalis tayo as member ng ICC noong 2019. Ayan, yun ang issue. Yun ang malaking pagkakaiba. Sana maintindihan nyo. Pero sa ibang mga kaso, meron pa rin hustisya sa Pilipinas. Okay? At kaya nga pinag-uusapang para magkaroon tayo ng opsyon, yung ibang mga biktima ng karapatang pantao, bumalik as member ng ICC dahil wala namang mawawala sa atin kung babalik tayo dyan. Ito namang kasalukuyang issue tungkol kay Duterte, kay Senador Bato at iba pa na sinasangkot sa ICC, yan ngayon ang inaabangan. Kasi ang paninindigan ni Pangulong Marcos, hindi pa rin papayagan ng ICC. Although yung paniniwala ng iba, dapat payagan na. Mayroong debating matindi dyan. Ayan, okay? Ay sa balik tayo sa Pilipinas, may hustisya, kaya lang ho, magastos at matagal. Isipin mo 10 taon bago natapos ang kaso. Actually, hindi pa ho final yan. Final lang sa RTC, pwede pang mag-appeal yan sa higher court. Tingnan natin kung ano mangyari. Pero ang mahalaga dito, na ipakulong ni Mr. Bong Navarro yung mga nang argabyado sa kanya noong mga panahong yon. At binugbog pa nga siya, kaya nga pinakita ko sa inyo yung black eye. Intindi, di ba? Okay, so ayan po. Nangingibabaw ang batas. No one is above the law. Okay? Yan ang lumabas yan. Malaking negosyante ka, artista ka, may karapatan ka, kahit sino ka may karapatan pa sa ating mga batas. Kaya maganda rin ang balita yan kahit paano. Doon sa may mga kaso, sa kasalukuyan sa korte, huwag kayo mawala ng pag-asa. Yung mga wala pa pero hindi maasa magkakaroon ng katarungan, mag-try nyo. Dalhin sa husgado. Iiral pa rin po yan. Lalo na ngayon ang policy ni Pangulong Marcos, rule of law, due process, bigyan ng pagkakataon, parehas na pagtrato ang nag-aakusa at inaakusahan. Okay? Ang korte ng bahala kung ano ang mangyayari after ng mga trial. Yan ang policy. Bawal ang paglabag sa karapatang pantao. Ayaw ng kasalukuyang gobyerno abusuhin ng mga otoridad ang karapatan ng maliliit o ang karapatan ng mga walang koneksyon o pangkaraniwang mamamayan. Ang ganda naman, di ba? Yan ang ating pangalagaan at bantayan. Magpapatuloy. Hindi katulad ng nakaraang gobyerno, alam naman natin yung kanilang programa na talagang maraming naging casualties. Na kaya nga controversial until now. Posible rin yan ang dahilan kung bakit gusto nila magpalit ng administrasyon para protektado sila. Hindi naman pwede yun. Ibang issue yan. Kung nasa korte ang kaso, hintayin natin ang magiging resulta niyan at hindi natin sila pangungunahan. Ang sinasabi ko lang, yung may mga kaso, huwag mawala ng pag-asa. Yung mga maliliit na naargabyado ng kung sino mang ma-influensya dyan, huwag ding mawala ng pag-asa. May karapatan kayo sa ilalim ng mga batas at proseso. Ayan ang importante. Okay? So, hindi lang tayong mga Pilipino nandito sa Pilipinas, kung hindi yung mga overseas Filipino workers na siyempre nagtatrabaho sa abroad, umuwi rito, may mga problema rin, halimbawa sa lupa, o iba pang property, o sa pamilya. Basta nandito, batas ng Pilipinas ang iiral. Gawin po ninyo yan. Proseso, mananaig pa rin.